Ito na po si Len para sa ating ika-194th day ng ating share ng devotion video, and we would like to thank God that today we are able to deliver His message in our church here in Bombong United Methodist Church Mission. Ayan. So, thank you po sa pagkakaloob ng mga leaders and ni Pastor Orlan para po tayo ay makapag-sharing na ating preaching for today. And syempre, huwag po natin kakalimutan na sa bawat pag-aaral natin at pagbuli-buli ng salita ng Diyos ay una tigit sa lahat na dapat pasalamatan ang ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan at tinatapilong apo namin Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at tininga na ipinagkakaloob mo sa aming Panginoon, gayon din sa pagtatagumpay sa aming mga pagsubok, problema o mga nararanasan namin, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, na basta kasama namin kayo, we can do all things through Christ who strengthens us. At gayon din po, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pagbubulay-bulay at pag-aral ng inyong mga salita. At dalangin namin, Panginoon, na kayo ang hihipo sa puso ng bawat isa, Panginoon, at isip at magpapabago kung ano man ang mga bagay, pag-uugali, Panginoon, o asal at kinikilos o sinasabi ng aming bibig na marapat lamang na i-correct, Panginoon, o itama ninyo, Panginoon. Tunay na gamitin niyo lang po ang bawat isa sa amin bilang mouthpiece at tagapagsalita ninyo, Panginoon, at hindi ang aming karunungan o ang aming glory ang makita ng tao, Panginoon, kundi tanging sa inyo ang magdingin, Panginoon. We humble down before you, Lord God, and acknowledge that you are the most powerful, the most holy, Panginoon, na Diyos na aming sinasamba at pinasasalamatan sa aming buhay. Hindi po, Panginoon, habang buhay din kami magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus, Panginoon, na pagtubos sa kasalanan namin lahat sa pagdanak ng kanyang dugo at mga sugat at latay na naranasan ng kanyang katawan dahil sa pag-ibig ninyo sa amin. Hindi po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang gumagabay at nag-iingat sa amin sa bawat araw na aming pamumuhay, Panginoon, upang masunod at magawa namin ang ayon sa inyong kalooban, nakapagpapasaya sa inyo at masamyang handog sa inyong kaharian, Panginoon. Kayo po ang siyang gumabay at magdingning, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian sa aming gagawing pagbubulay-bulay nito ng inyong mga salita. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ayan, narito po tayo sa Lucas 21:21. So, perfect, diba? 21:21. So, sabi dito, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Message, binalaan at pinagsabihan ang mga nasa Judea na dapat na daw silang tumakas papunta sa kabundukan at ang mga nasa bayan naman daw ay dapat nang lumabas. Pati ang mga nasa bukid daw ay di na din daw dapat pumasok sa bayan. Application. Ang pagsasabi o pagbibigay babala ng Panginoong Hesus na iyon sa mga nasa Jerusalem ay matagal nang nangyari at naganap, kung saan ang pinakaligtas na puntahan ng mga tao noon ay ang mga kabundukan. Pero sa mga nangyayaring kalamidad sa ngayon, mayroon pa ba tayong matatawag na ligtas na lugar? Maaaring nasa lugar ka ngayon na ligtas sa mga kalamidad o digmaan. Pero ang pinakaligtas na lugar ay sa presensya ng ating Panginoon. Dahil kahit anumang di natin kontrolado na mga pangyayari ang maganap, kapag secure ka sa presensya ng Diyos, ay nakasisiguro kang ligtas ka. Dahil kahit mabuhay o mamatay man tayo, kung isinasabuhay natin ang mga aral, mabuting balita ng Diyos, lalong higit at ibinabahagi natin ito, ay mananatili magpakailanman. Yan ang bagay at pangako na nakasisiguro tayo. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Diba? Although it happens 2,000 years ago, na kung saan ay na-destroy ang Jerusalem or ang Israel noon, but the Lord restored Israel dahil may pangako siya mula kay Abraham, kay Isaac at Jacob na kung saan ay ang Israel ay the chosen nation
ng ating Panginoon, di ba? Na kung saan alam natin na marami pa man ang mga Hudyo doon, pero marami na rin ang nagsisimulang kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas dahil nakikita rin nila upon the history at sa mga nadidiscover ng mga nag-aaral tungkol sa history at mga naiwang mga structure ng mga nabanggit noon sa Biblia ay mapapatunayan that there is the existence of mga taong yun na nakasulat sa Biblia, di ba? So, yun na nga. Kung halimbawa ako bilang isang OFW, naranasan ko na tuwing mga bagyo, ayan, sa Hong Kong, you are in a safe place kapag ka ikaw ay nasa matataas na parte ng mga building, di ba? Pero sabi nga, maybe you are secured in that kind of situation. But hindi naman natin masasabi kapag biglaan kang nagkasakit, biglaan kang inatake sa puso, o na-aksidente ka or nadulas, diba? So, there is really no assurance or no safety or safer place. Ayan. Kaya nga, diba, ang binanggit natin dito na ang pinaka-safer place is being in the presence of the Lord, diba? Na kahit saan ka man lumakad, saan ka man pumunta, ano man ang gawin mo o ano man ang nangyayari sa mundo na mga kalamidad like bagyo, lindol, diba? Or mga baha, o kung ano pa man yan, pati mga gera at digmaan, nakasisiguro ka na sa presensya ng ating Panginoon ay may tunay na kaligtasan. Lalong higit, pag tayo ay secured na or assured na sa ating sarili that we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior and isinasabuhay natin yung mga aral na napapakinggan natin, hindi lamang tuwing linggo, kundi nagkakaroon tayo ng personal devotion, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kapag tayo ay may oras, may magandang internet connection, ay nakakapag-post tayo o nakakagawa tayo ng mga ganitong video nang sa gayon ay may nakakapakinig, may nakakanood, diba, ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Kumbaga ito is a personal decision kung ano ba ang gusto mong gawin or ano ba yung gusto mong way o paraan para maipalaganap ang ebanghelyo o mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? Dahil syempre, sa mga hindi inaasahang pangyayari or mga aksidente kagaya nun, although you are in a very safe place, in a very safe country, ay wala pa rin nakasisiguro sa ating buhay dahil ang Diyos lamang ang may kakayahang magbigay at may kakayahang bumawi nito. Kahit nasa pinaka-safe na lugar ka, pero sinabi ng Panginoon na yun na ang oras o panahon para ibalik natin ang buhay at espiritu na ipinagkaloob niya sa atin, ay wala tayong magagawa kundi ibigay ito sa ating Panginoon sa anumang oras, anumang pagkakataon, di ba? So, pinaka-importante talaga sa lahat na masigurado natin yung ating intimate relationship with God. Sabi nga, hindi lamang ito one-way talking to God, na ikaw lang yung pray ng pray, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos o sa sagot ng ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan maaring sa kanyang salita, sa iyong mapapakinggang preaching, sa iyong mapapakinggang devotion, sa iyong makikita or nag-i-scroll ka sa iyong newsfeed sa Facebook, di ba? Mas mabuti na ang ating pinag-uukulan ng pansin ay kung paano mapapalalim at mapapatibay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil ano man ang pagdaanan ng mga problema at pagsubok sa buhay, di ba? Nagiging matatag ka dahil nakasisiguro ka na yung relasyon mo sa Panginoon ay matibay, di ba? Anumang building, anumang bahay, anumang mga kasangkapan na pwede mong maging assurance na ikaw ay ligtas na, ay hindi maaring maitumbas sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay at dugo ng ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan. Diba na tayo bilang mga tumanggap ay nawa ay maisasabuhay talaga natin ito. Hindi lamang tayo nakikinig, hindi natin siya kinakalimutan, pero nagkakaroon ng rema, nagkakaroon ng pag naantig ang ating damdamin, kasabay na rin dapat ang ating kaisipan na alam na natin or nagiging guide natin para ang ating buhay ay maipamuhay natin ng maayos, di ba? Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, wag nating
iisipin na boring ang pakikinig ng mabuting balita o salita ng Diyos. Dahil alam nyo na sa mga oras na ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, wala kang ibang pwedeng sandigan o lapitan kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. You can pray to God and hintayin mo na ang Panginoon ay mangusap din sa iyo o sagutin ka ng Panginoon sa iyong dalangin sa pamamagitan ng katuparan nito or pag nangangailangan talaga na hintayin mo yung perfect timing na iniready ng ating Panginoon, di ba? So, para sa mga decision making natin, para sa ating mga plano sa buhay, di ba? Lagi tayong sumangguni sa ating Panginoon nang sa gayon ay maiwasan natin ang pagkakamali sa desisyon man, sa kilos, sa ginagawa natin, di ba? At sa mga nilalaman ng ating isip at puso. Lalong higit, ayan, talagang sabi nga, in the presence of God, there is fullness of joy, di ba? At isa din yan sa naging topic natin kanina sa ating naging sharing ng Word of God or preaching that joy means Jesus, others, before you. Ayan, tayo ay laging nasa panghuli because we are to serve. Ayan, hindi tayo yung dapat na pinagsisilbihan o pinaglilingkuran, kundi tayo yung maging unang tagagawa ng paglilingkod, di ba? Dahil ang ating Panginoong Yesus ang best example ng servanthood. Na although He was God, He was the Messiah, He was the Savior of the world, but He decided to stay humble and maisilang o mamuhay sa mundong ito in a simple way, diba? So, nawa, may natutunan po kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon and let us close into prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa at muli, nagpapasalamat po kami sa mayamang salita ninyo, Panginoon, na aming napag-aralan. Tunay nga, Panginoon, na nasaan man kami, Panginoon, pakiramdaman namin ay yun yung pinakasafe na lugar sa aming Panginoon. But in your presence, there is fullness of joy, and we have the assurance and security, Panginoon, na kahit ano man ang mangyari sa amin, ano man ang danasin namin, kalamidad man yan o mga problema sa buhay, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin dahil kasama namin kayo palagi. Hindi nyo kami iniiwan ni pinababayaan namin. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sino man ang mga dumadanas ng mga financial problem, Panginoon, ito man ay utang, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon, o ang mga nais ipagawang mga bahay, paaralan, ospital, Panginoon, simbahan, Panginoon, at mga pagawain sa mga iglesia, Panginoon, ng bawat mga simbahan, Panginoon, ninyo dito sa na pinagtitipunan ng inyong mga lingkod, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you will provide, Panginoon, because you are our God, the provider, Panginoon. Hindi po, Panginoon, sino man na nagbabalak, Panginoon, na bumili ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, upang maabot at mapuntahan ang lahat ng mga remote area ng buong mundo, Panginoon, maging sa buwan at sa iba't ibang mga planeta, Panginoon, as long as there are person or people in there, Panginoon, na mababahaginan, Panginoon, at ang aming social media din, Panginoon, na kung kami ay may mga load, Panginoon, kung kami ay kayang makagawa ng mga video, Panginoon, makapag-devotion through written devotion, Panginoon, at i-post ito, Panginoon, ay we will not be ashamed, Panginoon, of your gospel, Panginoon, dahil sabi nyo nga, kung sino ang magkahiya sa inyo, Panginoon, ay kakahiya nyo rin sa kaharian ninyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, give us the boldness, Panginoon, give us the courage, Panginoon, upang sa pamamagitan, Panginoon, na anumang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, ay magamit namin ito para sa pagbabahagi at pakikiisa sa inyong great commission that go therefore and make disciple of all nations. Hindi po, Panginoon, sino man ang may mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o ordinaryong sakit lamang, Panginoon, we pray to heal, and the healing, Panginoon, ay mararanasan ng bawat isa sa pamamagitan ng latay at sugat ng Panginoong Yesus, Panginoon. Ang anumang mga physical, emotional, o spiritual na mga sakit ng aming kapwa, Panginoon, at kami din, Panginoon, ay gagaling at pinagaling na ninyo, Panginoon. At kung ang magiging kagalingan po na ipagkakaloob nyo sa isang tao, Panginoon, ay ang magpahinga na
sa inyong kaharian, Panginoon, ay nawa ay give comfort, Panginoon, para sa kanilang mga kapamilya o mahal sa buhay o mga kakilala, Panginoon, na masasaktan ng sobra sa magiging pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Sapagkat ang buhay namin dito ay walang kasiguraduhan, Panginoon. Kayo ang nagbibigay at kayo din ang bumabawi nito sa itinakda ninyong panahon. We pray also, Lord God, para sa mga pastors, priests, mga evangelists, mga missionary, Panginoon, mga teachers, Panginoon, at kahit mga ordinaryong miyembro, Panginoon, ng mga churches, Panginoon, mga leaders, Panginoon, na strengthen them, Lord God. Strengthen us, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. I know you will provide para sa amin, sa aming pamilya, Panginoon, sa mga pinansyal at lahat ng aspeto ng buhay, mga panggasolina, Panginoon, para sa transportasyon, Panginoon, or mga plane ticket man yan para makapunta sa iba't ibang mga bansa at maabot ang lahat ng mga bansa, Panginoon, at mga pag-aaral ng mga anak, Panginoon, hanggang sa kanilang pagtatapos, Panginoon, mga baon at mga daily needs, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ipagkakaloob at ibibigay niyo ang mga great provision na dapat maranasan ng mga pinipili, Panginoon, na maglingkod sa inyo sa aming nalalabing mga oras at panglupang buhay dito sa mundo, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, at sa lahat ng mga bansa, Panginoon, lalong higit ang inyong chosen nation, ang Israel, Panginoon. Sabi niyo nga kung sino man na magpala at ipanalangin ang inyong bansang Israel, Panginoon, ay pagpapalain niyo rin po, Panginoon. We pray para sa mga leader, Panginoon, mula sa pinakamataas na presidente, prime minister, or leader ng bawat bansa, Panginoon, hanggang sa pinakamababang mamamayan ng isang bansa, Panginoon, na pamilya, Panginoon, na magtutulungan, magpapalakasan, at magiging disciple ninyo ang lahat ng miyembro ng mga pamilya, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maging maunlad at pinagpala ang bawat bansa. We pray for the economic growth, Panginoon, for the unity, for the peace, Panginoon, at ang mga digmaan, Panginoon, ay matatapos at magwawakas na, Panginoon, at lahat ng mga bansa ay magkakaisa na purihin at takilain ang inyong pangalan, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, at panalangin na kayo ang nakababatid, Panginoon. Gayon din sa mga estudyante, Panginoon, sa buong Pilipinas na magdadanas, Panginoon, o haharap, Panginoon, sa mga exam nila, Panginoon, o mga test, Panginoon, that you will give them wisdom, Panginoon, nang sa gayon ay masagutan nila ng maayos, Panginoon, at ang karunungan, Panginoon, na kailangan nila sa pagre-review, Panginoon, the strength, Panginoon, na maging malakas sila, Panginoon, ng kanilang puso, isip, at kaluluwa, Panginoon, para sa mga kakaharapin nilang mga exam, Panginoon, ay alam namin na ipagkakaloob nyo, and they will be victorious, Panginoon, sa kanilang mga kakaharapin exam. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.